Ako po si Lourdes Di Juan, isa po sa Silingan Coffee at andito po ako naka-assign ngayon dito sa Ateneo. At ito po yung mga kasama ko, yung Silingan Candle at saka Silingan Coffee. Tapos, Sige, si Isay, magandang gabi po sa inyo. Isa po ako sa survivor ng EGK victims. Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Isay. Ilang years na rin po ako nagtrabaho sa Silingan. Ang Silingan po ay naging pangalawang pamilya ko na rin. Ang founder po namin ay si Brother June, na siya pong tumulong din sa amin nung time na kami po yung na-down dahil po sa aming mga biktima. 3 po victim sa akin. Isa rin po ako dito sa nag-work as barista. Ang pwesto po namin is dun sa may gilid po ng Rizal Library. Sana po suportahan niyo ang aming coffee. Salamat po. Nakalimutan ko, sorry. Nandito rin si Attorney Mark ng National Union of People's Lawyers. Ang NUPL, kasama ng Center Law, ang mga nagre-represent sa families sa The Hague para sa International Criminal Court hearings. Attorney Mark, halika na dito. Yun. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Marilyn. Ako po ay isang solo parent ngayon na nawalan po ako ng partner noong August 21, 2016. Kami po yung sa Murillo case. Bilang isang nanay, napakahirap buhayin yung 4 na anak. Kaya po malaking ano po sa akin na napasok po ako sa Silingan Coffee Shop sa Cubao Expo. Part-time lang po ako doon every Saturday and Sunday. Lubos po ako nagpapasalamat sa Silingan Coffee Shop kasi nagkaroon po kami natuto po kami kung paano maging barista. Marami po kaming natutunan. Kami po ay sama-sama bilang isang pamilya, magkaiba yung nangyari sa buhay namin, pero iisa lang yung pinagmulan, yung war on drugs na ni Duterte. Kaya po sana, nagpapasalamat din po kami sa inyo kasi andyan po kayo nakikinig, nakikisimpatiya sa amin na nung una po, akala po namin wala po kaming mga kakampi. Sobrang depressed po ang naramdaman po namin kasi halos binubuli na kami, binabas po kami ng mga tao kasi akala nila lahat ng nangyari sa extrajudicial killings ay nanlaban, pero hindi naman po totoo po yun. Hindi po lahat ng sinasabi po ng media noon at ng mga pulis ay may katotohanan. Kaya po laking pasasalamat po namin na mayroong mga taong lumapit po sa amin, in-interview po ko namin, narinig po nila yung side po namin kung ano po yung totoo. Nandoon na po kami, inaamin namin na guys, sa amin po, 5 po yung biktima, 1 yung survivor. Hindi ko po pinagkakaila po na naging user po sila, pero yung dapat, binigyan sila ng pagkakataong magbago. Kasi lahat po naman tayo nagkakamali, pero lahat po tayo ay merong pagkakataong magbago. Hindi po dapat sila pinatay ng nakaluhod, yumayakap sa pulis, at binaril po sa batok. Sobrang sakit po kasi yung sa part kasi ng partner ko, siya po yung huling binaril. Siguro naman napakasakit. Siguro sa sobrang takot niya yung nakita niya nanginginig siya. Nakita niya kung paano pinatay yung mga kasama niya. Lumuhod siya sa harapan ng pulis, yumakap, nagmamakaawa, pero hindi po siya dininig ng pulis, binaril po siya sa bato. Kaya napakasakit po sa part po namin na yun nga, ilang taon na nangyari, pero hito kami. Lumalaban. Isa po ako sa tumitindig sa kaso po namin ng Murillo case. Hanggang ngayon buo po kami. At umaasa po na
balang araw o sa darating na panahon, makakamit po namin ang tamang hustisya po sa mga nasawi. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Joel from Navotas po. Member din po ako ng Silingan Candle. Bali dalawa po yung Silingan Coffee, Silingan Candle. Nasa Candle po ako. Nakabase po kami sa Navotas. Ang biktima po sa akin is yung kapatid ko po. Yun lang po. Maraming salamat po sa inyo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako naman po si Nanay Emily Soriano. Ang biktima sa akin ay anak, 15 years old. December 28, 2016. 9 years na kaming nananawagan. Salamat din po kay Brother June, nagmamay-ari po ng Silingan Coffee at Silingan Candle Maker. Yun lang po, marami pong salamat. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Mildred, kapatid ko po ang biktima. Kami po ay taga Navotas, so ayun. Kami po ay produkto ng Silingan Candles po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Nanay Normita. Ang anak ko po ang napaslang noong May 18, 2017. At ngayon po ako ay naglilingkod kay Brother June sa Silingan Candle. Maraming salamat. So if you have questions, but before that, siguro, since ang daming dumating na it would be a pity kung hindi natin kilalanin. Kung naalala nyo sa pelikula, si Eman ay, ang tatay niya ay si Erickson Acosta, at saka ang nanay niya ay si Karima Tariman, mga activists na revolutionaries na pinatay sa Negros, at gusto kong kilalanin ang presensya ng mga magsasaka rin mula sa Negros. Nandito ngayon dahil tinutulungan din sila ng NUPL para sa kaso laban sa Armed Forces of the Philippines. So, nandito rin sila Joselito at saka si Ana. Ayan. Edi, yun. Well, kung may mga katanungan, you can ask us about the film. Yeah? Yes. But kung wala, we would also paumanin na medyo nagulo ka rin dahil ang daming nangyari talaga. Mark, we would like to give the floor to Attorney Mark of NUPL to also give, please, this is a very momentous time for human rights activists and for the families. So we would also like to give the platform to talk about Duterte and the prospects and what are the implications of the pre-trial hearing next week. So, Mark. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Mark Lim, Associate sa Public Interest Law Center at miyembro ng National Union of People's Lawyers. Kabilang sa mga kliyente ng NUPL ay ang mga kapamilya ng mga biktima ng war on drugs ng dating Pangulong Duterte. At kabilang din sa mga kliyente namin, mga political prisoners, mga aktivista, human rights advocates na sinasampahan ng mga gawa-gawang kaso batay sa mga itinanim na ebidensya. So, mula sa NUPL, nagpapasalamat kami sa imbitasyong ito at sa pagkakataong bahagi tungkol sa nalalapit na confirmation of charges ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, siguro bilang reaction lang din doon sa pinalabas, no? Parang reflection siya ng buhay pagkatapos nung madugong war on drugs ni Duterte. At sa mga panahon yon, alam natin maraming buhay yung kinuha
na tila parang naging numero lang, no? 3 ang pinatay, 5 ang nanlaban, no? Paulit-ulit itong naririnig hanggang sa parang nagiging normal na lamang. Pero siguro gusto kong tandaan natin na hindi lang ito tungkol doon sa mga pinaghinalaang sangkot sa droga. Mahalaga rin tandaan na kabilang sa mga tinarget at pinatay ay mga kritiko ng gobyerno. Kabilang dito yung mga human rights activists at mga taong tinag bilang terorista dahil sa kanilang papolitikang paniniwala at aktibidad at tinuring bilang kaaway ng Estado. So may mga tinawag na komunista o terorista, madalas walang malinaw na ebidensya at dahil doon, naging mas madali silang ituring na kalaban kaysa kapwa-tao. So sa likod ng bawat numero, may pamilya, may nanay, tatay, anak, may mga taong naiwan at naghahanap ng hustisya tulad ng mga napakinggan natin kanina. No? Marami ang nakaramdam na parang walang malalapitan, walang mananagot, parang literal na walang masulingan. Ngayon, may mga usapin tungkol sa batas, sa jurisdiction na dinadala sa international level na kahit may debate tungkol doon, ang mahalagang tanong na binubuksan nito ay, pwede bang hindi managot ang mga nasa kapangyarihan? O darating din ang panahon na sila ay haharap sa proseso at pananagutan? So, sa huli, ang punto ay simple, hindi dapat maging normal ang pagpatay kahit sino pa ang tinatarget. Hindi dapat masanay ang tao na buhay ang nawawala araw-araw, lalo na kapag ang pag-label o pagtag ay nagiging dahilan para patahimikin ang kritisismo. So, kailangang alalahanin natin ang nangyari, hindi para magiganti, kundi para siguraduhin hindi na ito mauulit. Dahil dito, inanyayahan ko po kayo sa February 23, 24, 26, and 27 yung gaganaping confirmation of charges kay Rodrigo Duterte. Dito po, haharap siya sa mga judge ng International Criminal Court at sa 4 na araw na yon, ang layunin nun ay alamin ng mga judge ng ICC kung meron bang sapat na ebidensya para magpatuloy ang kaso sa paglilitis o sa trial. At nais ko na po ibahagi sa inyo na sa 4 na araw na ito, may inihanda ang Duterte Panaguti Network na watch party. Ibig sabihin, ang mga kapamilya ng mga biktima ng war on drugs, kasama ang kanilang mga taga-suporta, mga abogado, paralegal, at iba pa, kakaroon ng watch party para live na panoorin yung mangyayari dito sa confirmation of charges. So, February 23, 24, 26, and 27. So, kabilang sa mga watch party ay sa ito tatawagin Justice Watch, gaganapin 4 p.m. to 7:30 p.m. sa Harong sa Mother Ignacia Avenue. Yun na po, maraming salamat. Kung may walang comments or questions, diretso na po ako sa talong. Yung pinakuna ko napansin is dalawa yung screen. And I guess it's also to like invite a certain discomfort kasi parang dalawa yung screen, parang ang dami nangyayari. But also, napansin ko rin na parang it's not completely two different things na pinapakita. There's always something connected, pero in some ways, it's disjointed. Parang may train na dumadaan, tapos biglang dadaan siya sa kabila. Pero parang napansin ko rin na parang minsan may dumadaan ng mga jeep or like mga bus na dumadaan din sa kabilang screen. Pero it's always, there's always something a bit different. It's always something like parang you feel that they're connected, pero parang in some ways
parang malayo sila sa isa't isa. So parang ganun yung parang ini-introduce na like concepts sa akin. So like, so I guess yung tanong ko is like, yung ganong dissonance ba, yun ba yung parang pinaka feeling na tina-try i-confront sa audience ng film na to? So yun ako po. Yeah, I answer in English, I think. I think we are, or I'm also still thinking about what two screens actually do. And the thing is, when you do a documentary, you try to explain something so it's being understood. It's too long. So when you do a normal narration or documentary film, you want to explain something and make sure that everyone understands it, but that was never our goal. Our goal is more to raise questions. So you see something and everyone can have their own interpretation, and by putting two things next to each other, you even raise more questions. It's kind of automatic that you start to compare, or you wonder what the relation between these two things is. That's one point. Yes, I think it amplifies relationships as well as the possible absence of relationships, or two people can be in one place but then they live very different lives, or parang dito yung setting natin, significantly it was shot in Metro Manila, and we also kind of wanted to see how we were following people who live simultaneously but may have very different lives but have similar experiences. We never meet, but at the same time, we were guided also by, we had some decisions, like also shooting only towards the night, or following them. Like for example, we asked permission from Lourdes if we could follow her. But we do not divert from her schedule. So we adjust her schedule. It was the same with when we asked permission from Eman and his grandfather, Pablo. So in this way, we kind of also gave up control as much as possible. And so, for example, when we also had decisions to follow what it is that they are doing. So the music, for example, what kind of music Pablo was following, and then Eman was creating. And so maybe the dissonance is not just visual, but we also try to also show it through the music as well. Magandang gabi po from Pinoy Weekly. Yung tanong ko po, I'll say it first in Filipino and then in English. Unang ay napakahirap ng panahon ngayon para sa mga manunulat, para sa mga artista, para sa mga aktivista. Sa isang linya ho, ano ang lula ng pag-asa nila? Saan sila kumukuha ng pag-asa? Very short po, or parang off the top of your head. It's a difficult time for activists, for artists, for people who live with soul, ganyan, and believe in the good of humanity, with everything happening, not just here but also abroad. What is one source of hope you cling to? Para ito sa amin lahat,
Sige. Ako, ano, pamilya ko, yun, siguro as basic as that, yung source ng strength, parang complicated na tanong. Very complicated na question. Siyempre parang, pero at saka natetest din yan para sa akin sa panahon ngayon na parang source din ng hope. Siyempre, matagal na source ng hope ko yung mass movement, pero parang na-realize ko rin na yung core, yung inuuwian ko lagi then is my family who supports me no matter what happens. So, yun, from the top of my head. Sa akin po, number one po sa akin is yung mga anak ko. Doon po ako humuhugot sa kanila ng lakas, tapang, at yung lakas ng loob ko na kahit na anong pagsubok na darating sa buhay ko, kailangan kakayanin ko. Dahil sila na lang po yung tinitingnan ko, hindi ko na tinitingnan yung sarili ko. Sila na lang dahil paano pag wala na ako? Paano sila? Kaya yun po yung inaano ko sa sarili ko, na habang andito ako, andyan ako para sa kanila. Dahil nawalan man sila ng ama, andito pa rin ang papa nila na natitira, na magiging mama at papa sa kanila. Dahil gagawin ko ang lahat para sa kanila. At saka gusto ko rin makapagtapos na nila ng pag-aaral. Dahil yun po talagang number one para sa akin na ayaw kong matulad sa yung buhay namin, kung paano nawala yung tatay nila. Ayaw kong matulad na mangyari ulit ang nangyayari sa kanila. Gusto kong baguhin kung anong meron noon. Gusto kong itama nila or gusto kong sabihin nila na hindi ganun ang papa ko. Gusto kong ipagmamalaki ko yung papa ko. Dahil hindi masamang tao yung papa ko. Yun po. My hope is that I know that most people are good everywhere. The problem is that often the people that are not so good are the ones who decide things. Like in Germany also, same problem. Like no one supports what's happening in Palestine except the government in Germany. But yeah, we are the majority. I think. That gives me hope. Simple answer na yung hope na pwede natin pagkuhanan lahat ay yung mga mamamayan mismo, the people. Kung pupunta kayo sa mga protesta, mas marirealize natin alam ng mga mamamayan yung nangyayari at alam nila at handa silang lumaban. At yun yung isa sana dapat natin makawa. Maraming gustong lumaban, maraming gustong baguhin yung sasamang nangyayari. Mas marami pa tayong mapapakilos, ma-organize yung bawat isa sa atin. Pangalan yung task na maging active sa mga nangyayari. At yun nga, halawan ng inspirasyon ng mamamayan, lalo na yung mga mamamayan yung malaban. Dahil for decades, hindi naman nawala yung mga mamamayan yung malaban. Kahit ilang beses pa pigilan sa piling, patahimik yung mga boses, hindi siya nawala. Yun yung isang best place na pagkuhanan natin ng hope. Tayo mismo, tayo mga mamamayan. Para sa akin, kumuha ng pag-asa sa mga kliyente. Mga kliyente na hindi lang basta kliyente, pero sila yung mga kasama sa paglaban. So yung mga kliyente namin, may mga
bata, yung mga matatanda. So yung mga bata, kabilang doon, yung mga youngsta na hinuli noong September 21 no, dahil nagprotesta laban sa korupsyon. Siguro para mag-share lang din itong isang beses na nakapag-inspire sa akin, no? Parang biniro ko siya, sabi ko sa kanya, pagkatapos niya mahuli noong September 21, sabi ko, nakita na naman ito sa rally. Tapos tinanong niya ako, pwede pa po bang mag-rally? So sabi ko, oo naman, karapatan mo yan. So, sa halip tuloy yung, sa kabila ng paghuli sa kanya noong September 21, sa halip na tumigil no, sa paglaban, maging tahimik ka lang, sa halip na bumigay doon sa tinatawag na chilling effect, no, mas lalo patuloy na lumaban. Tapos, kabilang sa mga kliyente namin, mga matatanda na, karamihan mga political prisoners na tumanda na sa pakikibaka sa paglaban. No? Tapos, hindi po sa kanila matagal nang nakakulong, taon, dekada. Madalas paisip ako na parang sa kabila nung tagal na nilang pagkakakulong, sa kabila nung tinandaan nila sa paglaban, bakit andun pa rin sila, no? Hindi bumabaliktad, hindi sumusuko, hindi bumabaliktad para magpagamit sa gobyerno. So parang inisip ko doon yung ganong klase ng conviction, ang ibig sabihin ng nun ay tama yung pinaglaban nila. Kaya hanggang sa kinatandaan na nila, patuloy pa rin sila. So, okay. Magandang gabi po. First of all, gusto ko lang po magpahalala. Ako po si Marco po. Isa po akong estudyante ng Political Science at kasalukuyang Secretary General ng Kabataan Party List Katipunan. So, good evening po and maraming salamat sa pag-organize ng ganitong event. So, first po yung thoughts ko. Pinaka nagustuhan ko sa film is I found it unique kasi dalawang screen. And parang yung pinaka naging thoughts ko is these are lived experiences. And parang at first glance, para siyang slice of life. Pero dahil sa parang music, ganun, medyo mabigat talaga siya. And nung una, hindi ko maintindihan yung pinaka parang start ng film and maraming tanong na bumabagabag sa utak ko. Pero na-realize ko na yun yung point, like we need to ask questions. And yung mga ganito, yung mga numbers, these are not just numbers, these are lived lives or lost lives. And from my perspective, napapaisip ako kung paano ka makakabangon at mabubuhay pagkatapos ang isang karumal-dumal na pagpaslang sa mahal mo sa buhay. And actually, may distant family member din po ako na naging victim ng EJK. So medyo personal din po talaga sa akin. Hindi mahirap ang pinagdadaanan ng mga pamilya, ng biktima, mga aktivista at mga kritikong patuloy na lumalaban sa kabila ng pananakot at karahasan ng Estado. So yung question ko po, ano pong mensahe ang may babahagi ninyo sa mga mamamayang patuloy na lumalaban, lalo na sa mga tao na nafe-feel nilang hopeless dahil especially sa state ng ating justice system? Salamat po. Siguro yung may babahagi namin ay laging may pag-asa. Yung titulo, kung makita niya walang masulingan, parang nagsimula siya sa isang akala namin pessimistic ko yung kalalabasan ng pelikula. Pero nung sinundan namin sila Ate Lourdes, sila Pablo, sila Eman, pati yung mga nakilala namin sa Rilas sa Santa Mesa, lahat ay tumumpang na parang nakita namin na ay ito pala yung nagbibigay ng kasiyahan or ng lakas ng loob. Parang madalas kasi na merong ang hinihingi na kung sabihin mo na survivor o biktima ng extrajudicial killing, ang laging imahe natin ay lang, parang crime scene. Kaya, ganyan.
siguro ito yung natutunan namin. Napaka napaka-humbling na experience at nag-decision kami na hindi na rin baguhin yung titulo. Parang ganon. At halimbawa sa tula na ginawa ni Helasio, sa tula siya nakahanap ng masusulinan sa pinakamadilim niya na panahon. Hindi ako, parang inisip ko, si Pablo, sa musika ba? Sa ginagawa niyang musika, sa apo niya, kaya sa mga halaman niya, parang gano'n. Mga maliliit na bagay na pwede natin mapanghawakan sa panahon ng kadiliman. Kahit na maliit yan, mahalaga yan. Siguro yun. Mahalaga yung pag-unawa at ang pag-asa ay hindi kailangang malaki yung ating panghahawakan. Maaring day-to-day, yun, may iba't ibang mga paraan at may tutulong to sa atin kung makikisalamuha tayo sa mas maraming tao sa akin malaking lesson yung naituro ng mga aktivista at ng mga nanay na nakilala. Hello, good evening. I would like to introduce myself as well. I would ask my question in English and Tagalog, so hello, this is Letterbox. So my name po is Kais. I am a college student here in Ateneo at staff. I have two questions. They're very short. First is it really intentional to be the film to be screened here? Because I don't know if you are aware, there is a very timely artist here. It's called Ang Mamatay ng Dahil Sa'yo or To Die For You. It's about the EJK killings as well, and every line is a representative of the recorded victims of Duterte's time. And I think being on nice companies, it's such a nice thing that I have to sit back while watching this, and I get reminded about it. Even if it's not intentional, I think it's meant to be. In Tagalog po, so meron po kasi artwork po doon about sa GK. Bawat linya po ay nagre-representa ng mga namatay po, or at least yung mga na-report na lista. And yung artist po, siya po mismo yung nag-research kung ilan po yung dapat na ilagay, ganun po. Hindi po siya nililigawan, ewan po yung parte din po siya na dahil yun nga po nanikit numero na lang nasa ito na lang natin isipan na yung mga namatay na panahon na ito. So, pangalawa naman po, in English, how does interviewing and living the deaths of the victims affect you emotionally? Like, did it help broaden and make the film deeper and richer? Or did it even hinder with like time constraints in filming? Like, did anybody cry? Did anybody had a hard time focusing? In Tagalog, sa paggawa po niya ng film, nakatulong po ba itong mas lumalim yung paggawa o mas makakatulong parang yung sa bigat po ng damdamin, pag-aalala po ng mga nangyari, mas nakabagal o yun po baka po yung mga times na naiyak kayo, na hirapang tumuloy. Thank you. I didn't know about this artist. Yes. I think good coincidence because we just decided by trying with one screen, we moved it around outside. And yeah, I think
for me, it's really amazing to show the work outside. We are even thinking about doing this more often in different places, maybe also places where we recorded the material. So no, it was not deliberate. Yeah, about that. So yeah, of course we knew all the stories of the people we filmed, and this is very heavy, very hard to imagine for me how. That's why also for me it's also hard to say like how to move on after something like that happened, because I think that this must be answered by someone who actually lived through it. But yeah, our goal was not to speak about the past and about the tragedies that happened, but to move on with the people we filmed. And this energy was also real. We were, it was positive mostly. English first. Yeah, like what Ben said, our goal was to not move on, but like move alongside these people that we were kind of accompany them, in their lives. So rather than sit down and have an interview, we said that we would like to, if you would allow us to join you in this duration of time. So it's essentially that. Perhaps this is also our explanation, for example, that the drone was not, the drone images or the aerial shots, they were not used like surveillance, but more of like like looking after or watching over. It's not to surveil. So there is a different approach, or you follow someone, you're kind of I hope they're okay. Ganon yung this kind of approach. But we're always, of course, it's deliberate. We wrote to Ateneo and to Ateneo Art Gallery for permission, because we understand, we are very happy whenever a space is open and welcoming of the kind of work that we do, the kind of activities that we do. So for that, this is deliberate. But here, it's interesting that when it's in an open space, your eyes also wander not beyond the screens, but also with what is. So it adds this layer. If you were looking at that work, I was looking more at the buildings and thinking, is this also the same SMDC building? There are readings like that, and in fact, this is why it would be really good to explore more film screenings, not in white black boxes or white spaces. We just really need to work on the logistics and the tech of it, because we want to show them as properly as possible. Good audio, people deserve to have good tech everywhere. Okay, first of all, congratulations sa inyong dalawa. And I think I might be one of the few people here who saw the film a second time. I was at the Why Not screening last year, and it was a totally different experience. At parang tama nga yung sinabi niyo, like your question actually brought up something na I really meant to comment, work a comment. Na iba yung context pag pinanood mo ulit. It's very different. The context is very different if you watch it again. That now we're very close to the confirmation of charges hearing, that also we're here in Katipunan where
I had seen a lot of yung mga protest mga actions and all the activism going on both the Ateneo, UP, Miriam campuses, and how different it feels na iba yung crowd, iba yung konteksto. And what it brought out to me was really, this is a more moving space because these are the people, I mean, maybe you're preaching to the choir in some way, pero this is the place where people need to hear it. I mean, it's not just the students already involved or aware, but the people who make the decisions for educating our younger generations. What are we going to teach them? Are we going to teach them that might is right or whatever? So I would like to congratulate Ateneo, you, everyone else for trying to reawaken those questions. So yun po yung comment ko. Maraming salamat. Sige. Here. Magandang gabi. Ako si Bomen Guillermo. So, maraming salamat sa napakagandang karanasan. Actually, it's a good experience to watch. And of course, we were always thinking about how these two images and these two screens interacted with each other. I think that's the big thing that we still have to think about, right? To process this experience. But I just want to ask you, in light of a current dispute about filmmaking, right? So we heard in the ongoing Berlinale in Germany that film vendors said that we should stay out of politics as filmmakers, and that film is the opposite, art is the opposite of politics, right? So how do you think about those? How do you react to that idea? Which created such a big discussion in Germany at the moment. But I'd like to add first na sa February 25 ay meron tayong mobilization. Dahil nga nakita naman natin yung kahirapan doon sa ating mga screen. Ito yung isang dahilan sa kahirapan na yan, siyempre, korupsyon na napakalaganap sa ating lipunan. At sa Feb 25, meron tayong panawagan na magkaroon tayo muli ng isang malaking pagkilos, mga mag-aaral, mga guro, mamamayan na pupunta sa EDSA sa araw na yun. Dahil ito naman natin yung kahirapan, hindi lang yung lahas. Yung lahas na kahirapan, kita natin, dulot ang marami niyan sa korupsyon sa ating lipunan. Kaya magandang maliban sa pagpanood ng pelikula ay meron din tayo gawin para matugunan yung ganung klase kalagayan. So as filmmakers, of course, that one feels, what can one do? And is it really true what they're saying, that art is the opposite of politics? Yeah, I'm very surprised about vendors, and I think being not political is also political. And in Germany, a lot of things are happening in the last 2-3 years that are quite impressive. And it's also in German there's a word for it means actually disappointment, but it's Enttäuschung, but actually it's used for disappointment, but it means taking your illusions away, and it has a very negative kind of meaning in a way, but when you really spell it out, it's actually something positive. Because these people have been that way, we just didn't know about it, and there are so many people I changed my mind about in the last 3 years, which is a kind of a healing process. And it's really interesting. In Germany, you can criticize anyone and anything, any politician, any country, except one country. And it's not Germany, Israel. It's crazy. They even face legal consequences if you don't. You lose your job, you lose many opportunities, fundings. And it's crazy because normally in most countries, like I guess in Russia, I think the only country you kind of criticize is probably Russia. But in Germany, it's Israel.
Okay na ba yan, Bowman? Sagot. But yeah, thanks Bowman. Naalala ko na napakahalaga na alamin din sa kahit anong lipunan o bansa kung ano ba yung ayaw nila na sabihin o ayaw nila na talakayin sa pelikula man o sa pagsusulat. And yun yung dapat natin tutukan. Syempre, yung sinasabi ni Ben na disillusionment, it was good for so many of us to expose then yung character ng Europe at saka ng Germany at yung pagpapahalaga na dito tayo tutuon ng pansin sa kultura. Hindi kailangan na mag-aspire na maging kilala sa kontinente ng Europe. At makikita mo na pag nandun ka ay bubusalan ka rin sa maraming mga bagay at malungkot, pero mahalaga yun na maunawaan ng mga artista. Siguro kahapon meron din kaming guests, for example, who told me that they were in Germany and they were survivors of an abduction by the AFP and PNP, and they were invited by the German government to speak as well there in different places in Europe. But they did not even know, they were not aware then of the Palestine issue. So I think parallel to this, when countries like Germany are giving a lot of platform to Philippine activists, we also have to articulate this dissonance and very clearly call out this problem that you are giving Philippines a platform but with conditions. Okay, so maybe that's it. Alam ko it's already 9. May question pa pala. Okay. Yan, magandang gabi po. Ako si Lance. Siguro yung tanong ko ay may kinalaman po dun sa ano yung mga naging ethical considerations o pagtitimbang nyo nung ginagawa itong pelikula, lalo na halimbawa yung conscious ba yung parang decision na hindi magsasalita, parang tahimik lang, parang mas ang magsasalita ay yung mga imahe kumpara sa magsalita yung mga tao na sinusundan ng camera. At parang nabanggit ko siya kasi may pribilehyo din ako na nakadalo sa isang event ng RESBAC sa Silingan noong hinuli na si Duterte at pinadala siya sa The Hague. So, mapalad akong nakakwentuhan yung ilang mga pamilya din ng mga biktima ng EJK. Siyempre, sa una, yun nga, talagang mabigat. Merong mga iyakan, mga testimonya, hinggil sa mga nangyari. Pero, after nun, kaya natuwa din ako yung parang sinabi ni Attorney Mark na magkakaroon ng watch party sa confirmation of charges. Kasi ang ginawa na after ng mga mabibigat na testimonya, nagkantahan tsaka nagsayawan. So yung ibang mga pamilya, kumakanta kami, sumasayaw to the tune of Dancing Queen, iba-ibang mga lively songs. So parang siguro yung reaction ko din is parang mahanap din natin, katulad nung sinasabi ni Kiri na dito. Lagi kasi parang naghahanap tayo ng perfect victims. Diba yung parang pag sinabing biktima ng EJK, kailangan umiiyak lang, kailangan naglulupasay, kailangan hindi siya magalit. Dapat wala tayong makitang bahid ng kasiyahan sa kanilang katawan. Pero parang nakita ko, parang sa pagmumuni, diba, parang
baka may pinag-iisipan din kayo na proyekto, paano itatanghal yung side naman ng joy, ng kaligayahan, ng tuwa, di ba? Kasi, di ba yun yung binabawi ng estado, ng karahasan na ginagawa sa kanila. So parang paano naman din natin maipapakita yung joy, yung kasiyahan, yung isang bahagi na ipinagkakait sa mga pamilya. Ayun po, baka sakaling may proyekto. Maraming salamat po. I will speak first in English so that Ben can also understand. But of course, there is no direction from us to keep quiet for anyone. In fact, I think they are naturally, I don't know if Eman is just shy, for example, and doesn't talk a lot. I'm the sound recordist, so I try as much as possible to capture the sound, their conversations, and if you notice, we try to subtitle. But for that, maybe sometimes I feel, because Ben doesn't understand our language, so it's more of me who regrets it when I hear something, but then it's not clear enough in the actual recording. But for sure, we did not say that don't talk. There's no. In fact, it would have been. It's lovely whenever they talk, they converse amongst themselves. We've done that in other works, and you were asking about joy, time with our families, time for what we love, or time to do nothing, just lie down. These are things that are not often accounted for when we talk about what is taken away or what we are fighting for. We are also fighting for these things. More time to sleep, laughter, go out, enjoy music, play, form a band, these things. So it's not, this is parallel to what we are also fighting for when we go to rallies. They go hand in hand, and that's why I think this was also our intention in showing this, or this side of the coin. Kasi, yun, edi, yeah. So I think we are always moving in the space between like documenting and following, but then also like acting and acting themselves. And yeah, a lot of scenes we just often was like this, that we were invited and we came and we looked and we said, like, what do you do next? We follow, and we see something that we like, and we say, can we do this again? Or just before I had to laugh because I remember Pablo, we made up the scene where he's going in the house and lighting up the candle, and then somehow he could light the candle, and he did it like 5 times, and he never managed to make this matchstick on. But I don't know if you also sense that we're actually very shy and polite towards people we are filming. We're embarrassed when we have to ask them to do something again. Or if you noticed, it's very rare that we go full frontal. I don't know, it's kind of a trust thing as well. We gauge if they're ready to because it can be intrusive, and we're very aware of this when we enter the lives of people, especially these very private places. So there's always this permission, and even if we have permission, there's still this sensing if it's okay to be shooting
this if you're lying down or tama Lourdes, no? Magreklamo naman si Lourdes kung hindi siya. yun. Halimbawa, napapansin namin kung nahihiya sila. Halimbawa, nahihiya si Lourdes na parang nasa shoot, nasa jeep kami. Ayun, normal, lalo na hindi naman sila mga artista. Si Eman, yun, we really sense na nahihiya rin siya. Kaya salamat na pumayag pa rin kayo sa Matoki. Pero kung nakita niyo, lagi kami pinatalikuran ni Eman. Yun. So, there. So, masaya na kami kahit likod yung pakita niyo sa akin. But, so it's 9, but before we end, I know na maraming nag-alisan, pero we would like to use this then to invite people who are still here, Annalyn at saka Joselito. Si Annalyn at si Joselito ay galing pa sa Negros at magtulong-tulong dapat sila sa Diliman. Pero bukas, sige, si Annalyn at si Joselito ay galing sa bahagi ng Defend Negros. And magandang gabi po sa lahat. Inimita ko po kayo bukas sa gagawin pong depensahan po yung Negros. Ibig sabihin po yung Defend Negros po gaganapin bukas doon sa Altan Caracol sa UP Diliman. Doon po ay pag-usapan kung ano na po yung bagong mukha at lumalalang nangyayari po doon sa Negros sa Manila. Lalo na po sa yung lumalalang mga harassments, military harassments doon sa Negros, sa ilalim po ng kawalan ng lupa ng mga magsasaka at yung lumalalang land grabbing na halos isang municipal na kalupaan ay kukunin ng isang palm oil plantation. So, yun po, yung sana po dadalo kayo bukas para mas malaliman pa kayo sa ano po talaga yung malalim at lumalalang nangyayari sa Negros. Maraming salamat. Alam niyo, ang dami namin gusto i-discuss, pero aabot tayo ng alas 12. Kaya bukas, sana na lang ibahagi niyo sa mga kilala. Sige, so, maraming salamat. Sarado na natin yung programa. Maraming salamat muli sa mga dumating.